tukoy na tukoy. Mula kay Saldico, kinonekta niya kay Speaker Martin Romualdez. Kaya sinasabi nung predecessor ko, ayoko nang banggitin ang pangalan kasi ayaw niya rin banggitin ang pangalan ko. Wag na. Nililis niya kanya. Paano kung nililis? Dinidiretso ko nga. Ikaw nga, kinakanal mo. Ako dinidiretso ko. Kinakanal mo pala eh. Hoy, Ping automatic na ho yan mga kababayan. Tuwing araw ng Biyernes, Senator Rodante Marcoleta dyan sa Saganang Mamamayan. Wala ho tayo maraming pag-uusapan dito sa video na to. Kaya naman, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na, tuloy-tuloy na ho tayo dito sa netong talakayan, netong sila Sir Jen, Sir Nelson, at netong si Senator Rodante Marcoleta dyan sa Saganang Mamamayan. Ito na ho, panoorin ho natin to mga kababayan. Drive. Ano tawag doon yung nagpa-park? Yung di ba pagpasok mo dito, pag nasa Pilipinas na, iba na yung kapitan. Yung nagpa-park eh. Hindi, gusto kong pag-usapan natin, sinasabi ni Nelson. Sige po. Yung meron siyang kinukwento sa akin kanina sa Blue Ribbon Committee. Yan ang pag-usapan natin. Hindi kasi po yung sa Blue Ribbon Committee ay wala nga tumatanggap na ng chairman. Tapos nagkaroon ng acting. Ang problema, may acting, kailan ang hearing? Nag-resist. Nakahang. Nakahang. At ang isa pang tanong, itong mas magandang sagutin, matutuloy pa ba? O it's the end of the tunnel? Sen. Malay ko sa kanila, ba't akong tinatanong mo? Bilang member mo ng dapat tanong mo sila. Siyempre, dapat napag-uusapan po ng committee yan, Sen, di ba? Hindi kasi, nung ako ang chairman kasi, alam ko yung gagawin ko, alam ko yung direction ko eh. Yan. Malapit-lapit na nga ako doon sa pinaka-ugat eh. Yan. Actually, ako lang talaga yung nakahanap ng ugat eh. Kung i-analyze ninyo, doon pa lamang doon sa sworn affidavit ng mga diskaya. Kaya ako naman sila iningganyo na tumestigo kayo sa ilalim ng Witness Protection Program. Alam ko ang hirap ng pag-identify nung pinakamalaking isda. Walang gustong magturo. Lahat sila takot eh. Siyempre po. Naalala ba nyo, 15 yung unang pinatawag? 15 contractor sapagkat yun ang nalagay doon sa ulat ng Pangulo. Yes, sa kanyang SONA. Oo, hindi ba nag-address sa mahiya naman kayo. Tapos, pina-analyze niya yung datos na binigay ng DPWH na maraming mali yun eh. Kaya lang, yun ang binigay ng DPWH. Parang minamali talaga yung Pangulo eh, di ba? Ang ginamit nilang datos, yun ang gagaling doon sa kanilang application na kung tawagin ay MYPS. Ang tamang datos doon, yung nandun sa PCMA. Kaya makikita mo yung coordinates, malayo eh. Magmula sa 60 meters hanggang 400 meters. Ay, malayo nga po yan. Pero kinuha ko yun. Binigay ng Pangulo sa akin yun eh. Yung USB. Ngayon, nakikita ko yung pangangailangan na matukoy mo talaga kung sino yung ugat. Dahil yung una kong, yung aking opening statement, baha eh, di ba? Baha. Sabi ko, we will get to the bottom of this. Sa ilalim. Sa ugat. Oo nga. Kaya nga, sabi ko, physically, kung kinakailangan sisirin yan. Tama. Ngayon, mahihirapan ako ngayon sapagkat malalaking tao ito. Takot. So, yung pangalawang hearing, sinabi ko, kayo pong mga contractors, pag-isipan po ninyong mabuti ito. Abogado eh. Meron po tayong sayang batas na naglalaan ng proteksyon sa mga... Ito, sigurado dito, kung hindi nagkarigo doon sa Senado, hindi pinalitan nito ni Ping Lacson Boytago, malamang sa malamang, ngayong araw na to, nakakulong na yung mga walang yang kurako dyan sa House of Representatives. Na sila may pakana dito sa napakalaking skandalo na to sa mga infrastruktura na kung saan dapat sana pinapakinabangan ng ating mga kababayan pagka panahon ng kabagyuhan. Mga gustong tumestigo sa mga ganitong klase ng mga kaso. Alam namin ang panganib, alam namin ang disadvantage, maaaring natatakot kayo, pero nakalaan po ang protection na nandyan sa ilalim ng batas. Pero ang kinakailangan lang,
tulungan po niyo yung Estado. Kailangan nating ma-identify. Kailangan nating matukoy kung sino yung malalaking isda na yan. O yun ang aking pinload. Yun ang direction nyo. Oo. Yun ang tamang direction kasi naman talaga, Sen. Para may magturo, may magsalita. Doon sa una pa lang na hearing, sinabi ko na yun. Pangalawang hearing, lumabas yung mag-asawang Diskaya. Yan. May dala-dalang sworn affidavit. O yun, isip-isipin mo, nabigla na lahat dun eh. Nakita nila na sa una pa lang salita nila, 17 congressmen ang kanilang idinawit na ron. Yes po, lumutang na yung Hindi pangalan lamang nila. yun, ha? Hindi lamang yun. Nung nabanggit yung 17 pangalan ng congressmen, dalawa doon ang nagsabi daw, nandun sa kanyang ano eh. Halimbawa, sabi niya rito, sa paragraph 23 nung kanyang September 6 na 2025 na affidavit, karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para kay Saldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Nako po. Sa paragraph 26, si Kong Jojo Ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Sa mga tweet, dito pa lamang eh. Ang dami niya nang binanggit eh. Papunta doon. Kaya lang, aligasyon, di umano sinabi sa kanya nung dalawa doon sa binanggit niyang 17 congressmen. Ngayon, kapag ka ito'y binasa mong mabuti at ibabase mo sa mga sumunod na pangyayari, nagkaroon ng kaugnayan, na-corroborate eh. Kasi nung mag-testify si Alcantara, binanggit niya si Saldico eh, na nagmi-meeting sila sa Shangri-La BGC. Yan. At lahat kanya, sabi niya, napag-usapan ang plano ni Saldico na sumubok ng magbaba ng pondo sa distrito ni Alcantara. Ito. At nung lumabas din si Bryce Hernandez, ganun din. Corroborated lahat. Binabanggit ito eh. Yan. Hanggang sa mailabas ko, nung mga huling hearing na yan, yung Master Sergeant Marine Orly Gutesa. Orly Gutesa. Orly Yun naman, Gutesa. Grabe, di ba? Kung itong si Senator Rodante Marcoleta, ang chairperson ng Blue Ribbon ngayong mga panahon na to, tapos na ho ang usapan, itong iskandalo ng flood control na to. Ang pinag-uusapan na ho natin ngayon kung saan natin ikukulong itong mga walang yang magnanakaw na congressman na to, sa city jail ba? Sa Bilibid ba? Di ba? Yun ang pinag-uusapan natin ngayon. Pero ngayon pinag-uusapan natin kung totoo ba sinasabi ni Orly Gutesa. Di ba? Dapat kasi inalam natin kung talaga nga bang yang si Master Sergeant Orly Gutesa nagsinungaling siya doon sa sinabi niyang alam naman kasi alam din naman ho kasi nitong si Lacson na kahit na ipagpalagay na natin ibigay na natin sa kanila yung yung notaryo, pero nanumpa ho siya doon. Kahit walang notaryo doon, pagka nanumpa ka doon sa committee na yun, mas matindi pa ho yun sa notaryo. Kasi yun, naka-broadcast, nakaharap ka sa mga senador, nanunumpa ka sa committee. Nanunumpa ka sa committee ng Blue Ribbon. Di ba? Walang kwenta ho yung notaryo na yun. Hindi ho siguro nila kayang bilhin nitong si Master Sergeant Orly Gutesa. Kaya imbis na ipatawag ulit dyan sa Senado, mas mainam na hayaan na lang lumipas at pakalmahin ang sitwasyon. Di ba? Tuloy natin. tukoy na tukoy. Mula kay Saldico, kinonekta niya kay Speaker Martin Romualdez. Kaya sinasabi nung predecessor ko, ayoko nang banggitin ang pangalan kasi ayaw niya rin banggitin ang pangalan ko. Huwag na. Nililihis niya kanya. Paano kung nililihis? Dinidiretso ko nga. Ikaw nga, kinakanal mo. Ako dinidiretso ko. Kinakanal mo pala Hoy, Ping Paano hindi linilihis nitong si Sendante? Ikaw, kinakanal mo. Hindi ba ako nakita mo yun? Kasi pagka linilihis, lilihis mo lang yan, pero nasa tao, halimbawa na, nagmamaneho kayo, yan, linilihis mo lang yan ng konti,
Sinasabi ni Piglacson, linilis ni Sen Dante. Pero ito matindi mga kababayan, walang lihis-lihis. Kinanal niya. Pagka nakanal ka, wala na, hindi nagagana sa sakyan mo. Kailangan mo pa ng jack, kailangan mo pa ng pang-angat dyan bago mo mapaandar ulit. Sino yung pang-angat na yan? Si Rodante Marcoleta. Kung gusto natin dumiretso yung hearing na yan, ibalik yung si Rodante Marcoleta bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee. Bakit takot itong si Soto na maibalik itong si Sen Dante dyan sa Blue Ribbon? Kasi alam ho nila, yung kanilang amo dyan sa House of Representatives, kung sakaling mabalik itong mama na to bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee, may kaalalagyan sa sambayan ng Pilipino. Sa akin, walang sino man ang nakapaggawa nito eh. Oho. Sila ba nakapag-produce sa mga contractors na ginamit nila yung WPP? Wala. Nakapag-produce ba sila ng isang testigo? Naka-direktang kukonekta mula kay Saltico hanggang kay Speaker? Wala. Ako lang eh. Wala. Sen Dante Sabi lang ko yan. nga sa kanila, ang pinaka-credible na witness ay si Gutesa. Si Diskaya corroborated lahat ng mga Yes. ng sumunod na mga testigo. Pero si Gutesa ang pinaka-credible dahil si Gutesa wala siyang gain dito eh. Wala si interest. Wala siyang interest dito eh. Di ba? Oho. Ang sabi ko sa kanila, Gutesa has everything to lose. He has nothing to gain here. Tama. Nilalagay niya sa panganib ang buhay niya at buhay ng ng kanyang pamilya niya. pamilya niya. Opo. So, alam mo, sa law on evidence, maski sa mga kasong katulad ng ganyan, ang pinakamataas na uri ng pagtetestigo at saka ng ebidensya, kapag ikaw ay tumestigo laban sa iyong sariling interes, tinatanggap ng korte mataas na uri ng ebidensya yun. Oho. Si Gutesa, wala siyang ganansi. papakinabang. Wala siyang Ilalagay mo pakinabang. nga sa panganib ang buhay mo at buhay ng pamilya mo. Ngayon, hindi nila maintindihan nyo. Akalain mong gagawa ng hiyoy kang notaryo. Peke. Oho. Kasalanan ba ni Ni Gutesa. Gutesa na magpanotaryo doon sa nakalinya, doon sa may street na kung tawagin ano street yung sa may Pasay? Sabi ko kasi sa kanya, para mapaniwala mo ako na talagang matatag ka at lahat ng sinasabi mong yan ay tama, Solido. may panahon pa naman, nagpanotaryo ka. Yan. Oho. Para sa akin lang yun eh. Opo naman. Oh. Para pabilibin niya lang ako. Yan. Kasi mabigat yung mabigat yung Yung mga akusasyon niya, opo, yung mga nung parata basahin niya. ko, sabi ko, mabigat yan nakahanda ka ba riyan? Opo. Ba't mo gagawin to? Para sa bansa po kanya. Solid Ako po ay nalulungkot na yung palang mali-malitang perang binubuhat namin at dinadala sa mga bahay-bahay yung pala ay galing dyan sa mga pinag-uusapan po niyo sa Blue Ribbon Committee, sabi niya. Oho. Matagal na ako nahanap eh. O sige kako, sige, finalize mo na yan. Kung at total, may oras pa naman, humanap ka ng notaryo. Yan. Nakahanap doon sa may Villaruel. Villaruel Sabi Street. ko sa kanya, Opo. litratuhin mo yung kung Notary saan ka public, nagpanotaryo para meron tayong referensya. Opo. Pinanotaryo, nung makita ko yung lugar talagang lang parang Maliit na ano lang po. pangkaraniwan na street lang na nakalagay po Notary Public 24/7. Walang tulugan yun, Zed. Kasalanan ba ni Gutesa na magpanotaryo doon Sino ba ang magdadrisil, hindi ba sila? Yes po. Sino maglalagay ng document number, page number, book number, bla bla bla. Sino mag-i-stamp nung Manila? Wala naman siyang pang-stamp na gano'n Oho. Yung notarial details. Ayan. Kung hindi man pumirma yung abogada, siguradong meron siyang tao doon. May sekretarya na siya yung pinapipirma niya dyan. May ibang taong Yan. pumipirma. Oo, alam mo yung notaryo ngayon, naging cottage industry na Totoo po yan. Wala nang formalidad dyan. Dapat ang Korte Suprema ay bawal yung mga ganyan. Oo. Kasi sa notarial law, Nelson, yung nagpapanotaryo at saka yung nagnunotaryo, kailangan magkaharap.
Yun pala yun. O pupunta ka sa notaryo, pupunta ka sa Quezon City halimbawa. Opo. Ang dami dyan nakatalatag. O, pag ginanyan mo yung papel mo, relax ka lang dyan, bata ka niya. Itatype Kukunin mo niya. yan. Kukunin. O, pagkatapos niyang kailangan, magkano po? O, 50 kanyo, o kaya 100. O, yan na kanya. Pirma. Babalik ka ba doon? Ma'am, sandali po, bago po ako umalis, pwede po bang... Kayo po ba talagang pumirma nito? Wala namang gumagawa. Opo. Pirma nyo nga uli para malaman ko kung talagang yung pumirma nito. Wala namang ganun eh. Okay, tatanong Pagkatapos sasabihin nila, hindi kanya, mali yung... Notaryo. May perjury dyan. Paano perjury? Kahit na wala ng notaryo, humarap nga sila sa inyo eh. Humarap siya. Sumumpa siya sa harap ng kapulungan. Pinagtatanong nyo siya. Tapos sasabihin nyo, Peke. gagawan nyo ng butas yung notaryo. Nako. Ito yung tinatanong mo kanina. Ang tanong mo kanina, tutuloy pa ba? Oo, yun nga po. Yun Yan. ang inaabangan ng marami, Sen. Napakarami. Yun ang problema ko kasi mga kababayan eh. Pagkatapos yung pinanumpa, pagkatapos yung pinagtatatanong, dahil napakasulido nung kanyang mga testimonya, biglang hatak ko kayo pabalik, sasabihin nyo ng ganito na, hindi, ano yan, pwede siyang makasuhan ng perjury kasi nagsinungaling siya. Malay ba natin natakot dito kay Martin Romualdez at kay Zaldico yung nagnotaryo ng kanyang mga dokumento, di ba? Hindi niya naisip na ang nakalagay pala doon sa pinanotaryo sa kanya pangalan ni Martin Romualdez at nitong si Zaldico. Kung alam lang siguro nitong si Master Sergeant Orly Gutesa, di man lamang siya magpapanotaryo doon eh. Kasing aligasyon dyan eh. Baka pag tinuloy, baka may lalabas na namang, baka Philippine Air Force naman ang... Ganun ba? O kaya SAP. Nako. Sila nagsasabi nun, ako hindi. Wala akong sinasabing ganyan. Ganon. Baka mayroon pang paglabasan. Bakit ang dami pang dapat natawagin? Bakit hindi yun ang unahin? Unang-una, 17 ang binanggit ni Diskaya, ng mga Diskaya. Bakit hindi ilabas? Para pagtatanungin nyo 17 congressmen. Di ba? Si Chavit Singson nag-disclose Ngayon po, sa parang Club nag-motion Filipino. kayo na ipatawag din siya, di ba? Ba't di patawag yun? Si Martin Romualdez, ilang beses nabanggit na, kinonekta na. Kailangan, ilang kauna-una ipatawag. Nagpahayag siya na willing daw siya, di ba? Kung talaga ipatatawag. Naglabas ng statement ng Iba yung willing na willing, iba yung humarap ka doon. Para makita natin kung gaano ka sasagot sa mga tanong. Willing sa kaso. Sinabi nung aking predecessor na hindi ko na binabanggit ang pangalan dahil ayaw niyong banggitin ang pangalan ko. Yan. 67 daw ang congressman na kontraktor. Yan. Bakit hindi patawag yun? Ang daming dahilan na dapat ituluyan at marami kayong dapat na ilabas dyan. Pagtatanungin natin lahat yan. Nako, laki ng laki ng hindi nung banat na yun ni Senator Rodante Marcoleta. Di ba binibida niya? Noong lumabas itong balita na to, noong talagang umalingasaw sa sambayan ng Pilipino itong issue ng flood control na to. Anong pagpapabidang ginawa nitong si Ping Lacson Boytago? 64 congressman, kontratista, kongresista. Nasaan na? Asan yung mga ano ka pala Mayor Benjamin Magalong ka O nung siguro namantikaan na ng konti at binalaan siya nung amo niya na wag mong banggain yung mga bata ko yan, mga kontratistang kongresista yan. Wag mong mabanggit-banggit yung 64 na yan. Nanahimik si Lacson. Ngayon, nasabi niya, hindi pa nakontento yung sintu-sintong ayaw banggitin ni Senator Marcoleta. Ngayon, dahil hindi niya kayang banatan yung mga congressman sa sobrang pagkasupot niya, ang sinabi niya na lang, lahat ng senador merong insertion. Tingnan naman kung gaano katindi ang pagiging, ang labo ho nun mga kababayan. Diba dahil hindi mo kaya yung mga congressman, binalikan mo naman ang iyong mga kasama sa Senado. Yan tuloy, nagalit sa si Risa. Kesyo, 3 billion daw yung insertion niya dito sa 2025 budget. Yung iba daw doon, di umano, mga palsipikadong proyekto. Problema kay Lacson, 64. Nasaan na yung 64? Dahil para siguro mapunuan niya yung kanyang, yung void sa puso niya na dapat makapagsalita siya, kesyo, lahat daw ng mga senador may insertion. Anak ng Petrang Garapata. Sendante,
Pwede bang wag lang sa Blue Ribbon mag-resign yung mama na yan? Napakawalang kwenta, ng tokwa. Sabihin mo, tumulong siyang magpala-pala doon sa New Senate building para matapos na yon. Ano ka, Petrang Garapata? Ang laki na ho na nagasta natin doon. Ay, ideya ho yun, itong si Ping Ping, ha? Itong si Ping Laksumboy Tago, yung New Senate building. Ang laki na ho nang nagagasta sa pera na sambay ng Pilipino doon sa ideya niya na yon. Habang ang mga ordinaryong Pilipino, hindi ho natin malaman kung paano ho tayo magkakaroon ng bahay, manguupahan, magpapagawa, maglulong, di ba? Itong si Lacson, sa sobrang tindi ng trip niya, nagpagawa ho siya ng New Senate building. Di ba? Ang problema ho, kahit isang pangalan, hindi niya kilala. Saan Nanghirap eh. Puro ganun eh. Puro na lang, kumbaga sa, anong tawag ba ro? Or press release. Hindi, pagka Parinig. may pelikula, may Trailer. may trailer. Parang ganun eh. Trailer. 67 congressmen na contractor. Tapos hindi naman magpa. Paano yung mga binanggit niya na mga dalawa yung kanyang naging privilege speech. Opo. Ilan ang contractors na binanggit niya doon? Mahigit na 10. Hindi ba natin tatawagin doon? Hindi ba natin pagtatatawagin kasama doon ang SunWest? Yan, Ang SunWest, this is the company founded by Saldico. Yan. Siya yung pinakamaraming nilatag na mga insertions na binabanggit ni Toby Chanko. 13.8 billion, 2 probinsya lang. Hindi mo ba tatawagin itong mga ito? Hindi man lang natanong saan eh. Yung mismong kumpanya ni Saldico, hindi mo tatawagin? Yan. 15 yung sinabi ng presidente, hindi mo lahat tatawagin? Baka ipaubaya na po sa ICI, Sen. Kasi mukhang ICI na po ang tumutuntun sa lahat ng ito eh. Di ba? Hindi ko kaya ganun ang direksyon. Kasi ang Kamara, ipinaubaya na sa ICI. Baka naman ganun po ang direksyon ng Senado. Bakit? Ang Legislative Department sunod-sunuran sa Executive Department? Nako. Akala ko ba ang ating gobyerno ay binubuo ng 3 dakilang sangay? Yan. 3 dakilang haligi. Judiciary, Legislative, Yan. Executive. Yan. Ang ICI is a creation of the Executive. Tama po. Ang Legislature, 2 chambers, Kamara at saka Senado. Ang Senado, meron siyang blue ribbon. Opo. Kung mo ba nagtatag na ng ICI, Executive Department, hihinto ka na? Yan. Parang Bakit? Nakasalig ba ang mandato ng Blue Ribbon Committee sa gagawin ng ICI? Nako. Or vice versa? Yan ang dapat sagutin nitong si Soto at nitong si Ping Lacson. Di ba? Akala ko siguro, pabida kasi itong si Lacson eh. Hindi pong pumasok siya sa eksena, akala niya siguro, siya, superhero datingan niya eh, di ba? Yung tipong, ako, investigador ako, mahusay ako bahala dito, ako sasalansan dito sa issue ng flood control na to. Anak ng toka, nung lumalabas na pangalan ni Martin Romualdez. Ang akala ko kasi nila, kaya nilang idaan sa propaganda. Akala nila kaya nilang idaan sa mainstream media. Yang mga issue na yan dyan sa flood control, yung tipong kaya nilang manipulahin yung naratibo. Yun kasi ang sa tingin kong naiisip nitong si Soto at nitong si Lacson. Sige, kami tatrabaho dyan. Bigay nyo sa amin yan. Mga senador ang mapuputukan dyan sa issue. Di ba? Yun nga nangyari. Mga senador na putukan. Senator Joel Villanueva, Chis Escudero, sino pa? Jinggoy Estrada. Di ba? Yun ho ang nangyari diyan sa pagkaupo nitong si Ping Lacson at nitong si Soto diyan sa Senado. Linitsyon ho nila yung mga kabaro nila. Real talk ha, real talk. Real talk, walang anumang ebidensya ha. Walang ebidensya, walang kung ano-ano man. Biglang nakaladkad ang pangalan nitong dalawa na to. Ako naniniwala ako. From the bottom of my heart. Walang kinalaman si Senator Joel Villanueva dyan. From the bottom of my heart. Si Joel, ako naniniwala ako malinis ka kasi alam ko takot mo na lang sa Panginoon, di ba? Ano ho yan eh, Kristiyano yan eh. Hindi magnanakaw yan tapos sasabihin pa, dinalhan ng pera sa simbahan pa. Hindi ko tayo naniniwala dyan mga kababayan. Di ba? Siyan.
Alam mo, hindi mo alam pero naniniwala ako na hindi mo magagawang magnakaw sa kaban ng sambayan ng Pilipino. Ngayon kung meron magko-comment dito sa comment section, ako hindi ako naniniwala, sasabihin lang magnanakaw ka, wala tayong magagawa. Oh. Ay, hindi. Sagutin mo, Nelson. Oh, May isa pang problema. Oo. Kasi alam mo, itinigil ang Blue Ribbon, ang ICI ay ayaw namang i-open. So ang mga tao ay maghahanap talaga ng hindi ba? Maghahanap ng sagot sa mga katanungang nabubuo sa Bakit kanilang naman, isipan. bakit mo sila sisisihin na maghanap at maghahanap talaga yan? Oho. Hindi ba nung inopen ko nga yung kauna-unahan sa dami na nag-text sa akin, dahil nakita nga talaga yung kung napakaraming perang nasa laula na talagang pandarambong talaga. Ilan ba yung nag-text sa akin na halos umuusok yung Pandarambong, bong, bong, bong. Ika nga, di ba? Pandarambong, bong, bong. Pandarambong, bong, bong. aking cellphone? Sinabi ko nga doon sa biyayar na nakaharap eh. Nabuti na lang nandito ka, sabi ko. Paano ko sasagutin ito? Sabi ko sa kanya. Ang sabi nila sa akin, Senator, yan po pala ng aming buwis na binabayad, ay dyan lang po pala napupunta. Alam po ba ninyo na dugo at pawis, pati sipon po kanya. Naku po. Naghalo-halo na. Talaga pong sa kagustuhan lang namin makatulong sa gobyerno, talagang kami po'y nagbabayad talaga naman. Diyan lang pala ginagamit ang buwis namin. Pwede po bang ilaban nyo kami? Oho. Kahit na itong next year, wag na muna po kaming magbayad. Pwede po ba? Nako. Nako, oho. Oo. Mabigat po yun, oh. Tapos sabi nung biyayar, Commissioner Lumagi. tama naman po sila, sir. Sabi niya, hindi ko po sila masisisi. Hindi ko naman ako kinukuha yung opinion mo. Eh. Ang sinasabi ko, anong isasagot ko sa kanila? Tulungan mo ako sumagot. Oho. Pwede ba wag na silang magbayad next year? Sapagkat nakikita nila kung saan lang napupunta Oho. ang buwis na kanilang... No. Mabigat po yun. ba't di ka ako sumagot? Oho. Babagsak ang gobyerno pag ako nagbayad ng Hindi, buwis. ayaw niya sumagot. Wala kang may sasagot. Kanya, wala po. O ikaw ka ako, DPWH. Oho. Wala rin po. Oho. No, sabi ko, sige ako nagsasagot. Ayan. Sabi ko, wag ninyong gagawin. Yan. Tama kayo. Kasi po, pagka ganyan po yung ginawa nyo, Tama lalo naman po ho, tama. tayong babagsak bilang isang bansa. Oho. Ako na po nakikiusap sa inyo. Kaya nga po nandito kami para ayusin natin ito. Usigin natin ang dapat na usigin. Maibalik po yung pera talaga na nawala. Pero wag po ninyong gagawin. Dahil mas lalo po tayong babagsak Oho. bilang isang bansa. Pero talagang tutuusin mo, may katwiran sila eh. Ay, opo naman. Sentimiento ng tao. Kaya ngayon, tinatanong mo kanina, Oho. natanong mo pala, Nelson, eh talagang maghahanap sila ng kasagutan dito. Alam nilang inopen natin ito. Alam nila seryoso tayo na matukoy natin kung sino-sino yung mga walang hiya na yan. Pagkatapos hihinto mo, Oho. yung isa naman, nagpapatuloy, Pero palihim naman ang ay palihim investigasyon. naman. Oo. Eh, magdududa ang taong bayan. Baka nga bumalik na naman sila eh. Talagang hindi na kami magbabayad. Pagka ganyan naman Delikado, sir. Delikado pag ganyan. No? si Kong Marcoleta, tama po yung pakiusap niya. Okay na po. Inalis po siya eh. Yun. Paano ngayon yan? Oho. Ito pa isang tanong. Oho. Kung ibalik kayo sa chairmanship, Ako na sasagot, Sen. Huwag niyo tatanggapin. huwag natin pangunahan. Baka naman, Hindi, kung ako naman tatanungin, Sen, tanggapin nyo. Kasi kayo lang ho ang merong lakas ng loob at determinasyon na ipagpatuloy at talagang magpunta sa kaibuturan nitong issue na to. Wala na malibang kay Rodante Marcoleta ang makakasalansan dyan sa issue na yan. Maniwala ho kayo sa akin mga kababayan. Wala na malibang kay Rodante Marcoleta. Siguro itong si Senator Senator Alan Peter Cayetano, kaya niya. Pero hindi ho yun ang inaay nating pwesto para sa kanya. Senate President natin yun eh. O kung meron mong sasalansan dyan sa issue na yun ng flood control, walang iba kung hindi itong si Rodante Marcoleta. Tapos ang istorya. kung sabihin ng mga OFW na magbabayad na sila ng buwis, kung
itutuloy ni Senador Marcoleta ang Ang hearing. pagiging chairman ng ano. Hindi naman nakasalalay sa akin yung pagbabayad nila ng buwis eh. Kasi ako, pinakita ko na sa kanila ang dapat nating gawin. Ang problema, pinopolitika ng mga kasama namin eh. Para sa akin, hindi sila naghahanap ng kasagutan eh. Para sa akin, hindi ko sila kasangga kung pag-uusapan yung seryosong paghahanap kung sino talaga yung ulo ng kawatan. Ako nakita ko na eh. Yan. Nakita ko na. Na-establish ko na pagkatapos ako ang binibira ngayon. Pati yung mga testigong naipundar natin, hinahanapan sila ng butas. So silang nagtatakip eh. Di ba? Halata naman. Sana lang kung makita mo kahit talagang pahirapan talaga ito eh. Mahirap naman talaga. Hindi ko talaga iiwanan yan. Sapagkat nakikita ko napakaraming sumusuporta sa akin. Totoo po. Mga kasama ko, halimbawa, naghihirap pero sige. Meron lang talagang sumama sa akin na talagang makikita mo na ilaban natin yan. Sige. Ba't ko naman iiwan? Ang problema, tinanggal ako eh. Yun na nga po. Mukhang Wala tayong Vox Populi. mas masarap na ho ang panonood ng ating mga kababayan sa social media. Pero ituloy ko na sa inyo yung punto na yon. Pero, Yan. paano po ito kung walang magiging mapipiling chairman at saka nag-iiba-iba na ho ang direksyon eh. Bakit po pinoproblema yun? Problema ng ating Senate President yan. Hindi, siyempre, tutulungan natin ng Senate President. Kawawa. Kawawa din naman. Bilang mamamayang Pilipino, tayo ang naghahanap ng kasagutan eh. Di ho ba? Sila yung nauna dyan eh. Sabi nila, mas magaling kanyang mag-imbestiga si ganito. Yan. Sige. Sige ikaw. Ang problema, hindi niya nabigyan ng distinction yung dalawang bagay eh. Ang mandato ng Blue Ribbon Committee, investigation in aid of legislation. Isa po yun. Yun ang tuntunin mo. Yun ang direction mo eh. Ay yung isa. Police investigation ang kanyang alam. Tingnan mo, halimbawa, kapag ikaw ay chairman ng Blue Ribbon Committee, investigation in aid of legislation, ang tingin mo doon sa mga taong pinatawag mo, resource persons. Yes. May paggalang doon. Kasi sa tuntunin mo, igagalang mo, may karapatan sila. Hindi mo pagbububulyawin doon. Totoo naman. Hindi mo sasabihin, pinaglululoko mo ngayon. Hindi pwede yun. Sa police investigation, iba na yun. Pagduduruin mo na sila, testigong... Ito yung hindi malinaw. Pagkatapos, nag-hearing. Yan. Blue Ribbon, ha? Opo. Anong ginagawa ng Department of Justice Secretary doon? Nako. Tapos kukunin niya yung testigo o yung resource person. Dadalhin niya sa NBI. Pagbalik niya, iharap niya uli sa amin, meron siya supplemental affidavit. May dagdag. Teka muna ka, ano ba nangyayari sa atin? Pinaghahalo nyo na yung balat sa tinalupan eh. Yan. Pagkatapos pupunta yung dalawa doon sa ICI, Opo. meron ba tayong tuntunin dito? Meron ba tayong pinag-usapan na tuntunin kung paano tayo magko-collaborate doon sa, ano ICI. tawag doon? ICI? Ano na yun? Independent Commission on Infrastructure. Paano independent yun? Gawa yun ng Executive Department. Ang budget niya, Executive Department. Ang tinutugis natin, DPWH yung iba. Executive Department. Paano? Pagtatakpan mo yung Executive Department, katapos meron silang isa sa mga powers nila, upon request, the ICI shall obtain information from the House of Representatives, from the Senate, from the courts, from the Sandigan Bayan, and from any other public authority. Yan. Parang kang independent, ba't nangunguha? Dapat ikaw, bahala ka sa buhay mo, huwag kang... Ibig ba sabihin, wala tayong choice ka ako? Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat ho sa pag-support sa page update. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahalin natin ng Pilipinas. Saludo, Senator Rodante Marcoleta. Dalawang kamay, dalawang paa, lahat na lang sasaludo sa iyo dahil sa iyong katapatan sa iyong trabaho bilang senador ng sambayan ng Pilipino at hindi senador ng iilang mga makakapangyarihan na politiko. Mahalin natin ang Pilipinas.